DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Pumanaw ang mga magulang natin dahil sa kagagawan mo! At ako naman nawasak ang buhay dahil din sa'yo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Salamat at pinakinggan mo ako, Rex. Talaga pong gusto ko na siyang sugurin kanina para patayin. Pero ayaw ko pong bigyan kayo ng sama ng loob. Ayaw kong matulad kayo sa nanay ko. Napalapit na po kayo sa akin. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang madakip si Andy. Paano po, Lolo? Kikilos tayo ngayon din. At ganito ang gagawin natin. Oo. Nagpunta nga siya rito, Susie. At ibinuhos ko ang lahat ng galit ko sa kanya. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Camille. Pero sana, sinikap mo pa rin maging mahinahon habang kaharap mo siya. Susie! Sinasabi mo maging mahinahon ako sa taong yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa pamilya namin? Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ko! Ng pagdurusa ko ngayon! Huwag ka sanang magalit sa akin, ha? Pero, makatutulong yung kapatid mo para mahuli yung mga nagsamantala sa iyo. Tama si Susie, pamangkin. Chong! Ang totoo, nabanggit ko yun sa kanya noon. Subalit nang nakaharap ko ng iyong kapatid, natalo rin ako ng matinding galit sa kanya.
Ibig niyo sabihin, Mang Dexter, pinaalis niyo rin si Rex? Oo. Dahil nga nagpupuyos ang damdamin ko. Chong, sana sa kabila ng nangyari, maisip pa rin ni Rex yung makipagtulungan para mahuli na yung mga barkada niyang gumahasa kay Camille. Bot, magsaling ka pa ng alak. Bitin pa ako eh. Pareho lang tayong bitin. Pero wala na eh. Ha? Ubus na yung dala natin yung alak eh. Panas naman oh. Wala pa namang mabibilihan dito sa sementeryo. Itong hirap ng magtago dito eh. Kung sa iba na lang kaya tayo magtago. Ano? Mahirap lumipat ngayon. Dalawa iniiwasan natin. Ang mga pulis at si Rex. Dahil nga ginasa natin ang utol niya. Paano kung paglabas natin dito, isa sa kanila makatsempo sa atin? Di na leche na tayo. Oo eh. Magkakaletsi-letsi kayo ngayon, Andy. Albot! Si Rex. Rex, pare. Huwag mo kong tawagin pare, traitor ka! Hayop! Hayop ka? Tama na. Baka walang hiya kayo. Pati utol ko, tinalo ninyo! Si Andy! Ano? Si Andy may gusto na hindi ako! Bago ka bubot, pareho lang tayo. Dapat sa inyong dalawa, mamatay! Sandali. Tama ang pamilya ko. Dapat doon pa! Tama na. Nilayuan ko na kayo! Tama na. Sobra ka na. Andy! Oh. Bakit mo binasag ang bote ng alak? Tingnan ko tapang mo sa boting ito. No! Ano? Walang hiya ka! Sinaksak mo ako! Magandang araw po. Dito ba nakatira si Camille Martinez? Sino kayo? Ba't nyo kilala ang pamangkin ko? Chong, sino po ang dumating? Sa matandang lalaki, hinahanap ka, Camille. Sino po kayo? Bakit niyo ako hinahanap? Ako si Kulas, ang tinutuluyan ni Rex. Lolo Kulas ang tawag niya sa akin. Si Rex? Inutusan ba niya kayong pumarito? Nagkakamali kayo. Kusa ko itong ginawa. Hindi na ako maaaring utusan dahil nasa ospital siya ngayon. At malubha. Oh? Paano nangyari yun? Nung isang araw lang naririto siya. Sinaksak siya ni Andy. Ang nagsamantala sa'yo. Ano ho? Paano nangyari yun? At saan ospital siya naroon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat. Tapos na ako maglaba. Makapagpapahinga na ako. Malaking tulong talaga itong Pride Detergent Bar. Mabilis ako nakatapos ng labahin dahil madali siyang makatanggal ng dumi sa damit. Mura at mabango pa. Tama si Camille sa paggamit ng produktong ito. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Oh, si Camille. Bakit kaya? Hello, Camille. Bakit napatawag ka? Ano? Nasa ospital ka? Bakit? Ha? Si Rex? Malubha? Sige, pupunta ako agad dyan.
gusto ko mamatay ka na. Dahil sa laki ng galit ko sa'yo. Pero ngayong nakikita ko malubha ka at nakikipaglaban kay kamatayan, masasaktan din pala ako. Camille, Susie, kumusta na si Rex? hindi pa rin nagkakamalay. Sa dibdib siya tinamaan ni Auntie. Nagsaksakin siya nito ng basag na bote. Nasa lubong ko si Mang Dexter. Habang pupunta ako dito, sinabi niya sa akin ang lahat. Ayoko palang mawala ang kapatid ko. Matimbang pa rin sa akin ang pagiging magkapatid namin. May awa ang Diyos. Naniniwala ako ililigtas niya ang iyong kapatid. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Patuloy ka lang tumawag sa Kanya. Sa ilang buwan na nakasama kong pamangkin mo, pasasabi kong totoong nagbago na si Rex Dexter. Salamat sa pagkup-kup niyo sa kanya, Mang Kulas. Dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataong magbago. Nakinig siya sa akin nang pigilan ko siyang patayin si Andy. Sa halip, nakipag-ugnayan kami sa mga pulis, kaya nahuli ang dalawa. Yun nga lang, nasaksak na ni Andy si Rex nang dumating ang mga pulis. Sana'y makaligtas sa kamatayan ng pamangking ko. Para magkaayos na sila ng kanyang ate Camille. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rex, gumising ka na, kapatid ko. Wala na nga mga magulang natin. Pati ba naman ikaw? Mawawala rin. Huwag naman. Si Rex. Nagkamalay na siya. Ate, Ako nga, Rex. Oh, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. ate. Patawarin mo ako. Patawad sa lahat. Huwag ka nang umiyak. Baka makasama sa'yo. Pinatatawad na kita, kapatid ko. Totoo. Oo. Kaya magpagaling ka, ha? At magsisimula tayo ng isang bagong buhay. Sinbadalaw ko. Camille? Ako nga, animal! Camille! Wala kang kasing sama! Ay! Tama na!
Tama na. Hirap na nga ako dito sa kulungan eh. Kulang pa yan sa ginawa niyo sa amin ng kapatid ko! Patawad kami. Ito ang tandaan mo. Diyan na kayo mabubulok sa kulungan dahil patong-patong ang kasong haharapin ninyo! Dito ko nakilala si Lolo Kulasate. Sa puntod ni Inay. Natapilok ako noon at nagpatulong ako kay Rex na makauwi sa amin. At yun pala ang simula ng pagbabago mo. Opo, Chong. Kaya naman abot-abot ang pasasalamat namin sa inyo, Lolo. Maligaya naman ako dahil nakatulong ako sa aking kapwa. Yun nga lang, balik ako sa dati. Ako na lamang mag-isa sa bahay ko. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Kahit po nakatira na ako kila Chong, madalas ko pa rin kayong dadalawin dito sa sementeryo. At kasama niya kaming dadalaw sa inyo. Sige. At ipagluluto ko naman kayo ng masarap. Hangad ko ang tagumpay ninyong magkapatid. Camille? Rex? Salamat po, Lolo. Naniniwala ako. Ngayon ay magtatagumpay na kami ng aking kapatid. Dahil maliwanag na ang aming landas. At nakikita ko na ang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.